Base sa mga eksperto at mga pag-aaral, Cubs, ito ang tunay na dahilan kung bakit ikaw na nanonood ngayon, hindi ka nakakatulog ng maayos. 10 ang ibibigay natin, Cubs. Yung pang 10, alam ko marami nakakaranas nito, kaya panoorin mo ng maayos. Una, kakulangan sa vitamins talaga. Vitamins o kakulangan sa tinatawag na magnesium. Ang magnesium kasi, Cubs, at vitamin, especially yung B6, ito ay mahalaga sa relaxation ng inyong mga muscle at brain. Kapag kulang ka nito, hirap din ang katawan mo makarelax. Pangalawa, hindi regular ang oras ng iyong pagtulog. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw pa bago ka ng oras sa pagtulog, naguguluhan ang tinatawag na body clock mo. Ngayong katawan mo, ang gusto niyan lagi ay dapat routine. Nagsiset ka ng oras na dapat ito tulog ka na, dapat ito gising ka na. Pag yan na kompleto o kaya na maintain ng katawan mo, yan ang oras ng tulog mo, Cubs, hindi ka na mag-a-alarm yan. Automatic na yung katawan mo, nagigising yan sa tamang oras. Pangatlo, marami din nakakaranas na ito, Cubs. Yung pagtaas ng acid dyan sa inyong mga stomach, umaakyat kasi yan, Cubs. Ang tendency niyan, kaya ka ginigising o hindi ka nakakatulog ng mahimbing. Hindi po ba? Marami nakakaranas niyan. Yung parang umaakyat dito yung acid na humahapdi, gumuguhit dyan sa inyong mga lalamunan. Pang-apat, Cubs, ito ay kadalasan nangyayari sa mga kababayan nating seniors o kaya yung tinatawag na mid-age. Ano yan, sir? Yung meron kang nararamdamang pananakit sa katawan o kaya may masakit, kagaya ng masakit ang likod, muscle dyan, masakit yung backbone mo, masakit ang balikat mo, kasukasuan mo, ulo mo. Yan, Cubs, ay nagdudulot ng discomfort. Kapag may masakit sa'yo, for sure talaga, walang tao na may masakit tapos ang himbing ng tulog. Hindi po ba? Panglima, sa mga tao na nakakaranas ng anxiety o kaya depression. Karamihan na may mental health issues ay nahihirapan talaga yung matulog. Maaring hindi agad nakikilala yung pagkakaroon mo ng depression na ito ay, alam mo yung tinatawag na insomnia. Yan ang madalas kasi na unang senyales, Cubs, yung hindi ka nakakatulog kapag ikaw ay depressed. Ito, kadalasan sa ating ginagawa ito, bata man o matanda, yung bago ka matulog ay kailangan hinahawakan mo muna yung cellphone mo. Hindi yung, bihira na ngayon sa ating, Cubs, na kapag bago tayo natutulog, may binabasa tayo na pwedeng maka-attract sa ating katawan at kaluluwa, espiritu para magpahinga. Ang paggamit kasi ng gadget, Cubs, bago matulog, may tinatawag kasi na blue light. Mula dyan sa cellphone na yan o kahit sa television, Cubs, nakakasagabal yan ng produksyon ng tinatawag na melatonin. Kahit nakapikit ka, totoo yan, alerto pa rin yung utak mo at gumagana. Which is gusto na ng katawan mo matulog pero yung diwa ng isip mo lipad, ang daming iniisip. Next, kapag kayo, alam nyo na nga na matutulog na kayo, nagkakape ka pa, nagsusoft drinks ka pa, or gumagawa ka ng tsokolate dyan na maraming asukal, lalo na sa gabi. Tandaan nyo yung mga iniinom nyo na yan, caffeine. Ang mga yan, na content yan, nananatili yan, Cubs, 6 to 8 hours dyan sa ating katawan. Kung ikaw ay umiinom ng ganyan, hapon man o gabi, dahil sa epekto ng caffeine, talagang nagiging alerto pa ang utak mo dyan. Sunod, Cubs, ito marami. Kakulangan sa exposure sa haring araw. Totoo yan. Natural light na biyaya ng Diyos. Marami lang din sa atin kasi ang nakakulong sa loob ng kwarto Kasi ang ating katawan, Cubs, ay may internal body clock na kung tawagin ay circadian rhythm. Yan ay nakakaranas ka na magulo ang rhythm ng katawan mo. Kaya hindi ka inaantok sa tamang oras. And second to the last, marami pong nakakaranas na ito, lalo na yung mga kababayan natin dyan na kababaihan. Ano yan, sir? Hormonal imbalance. Yung relationship ng melatonin at ng cortisol. Alam naman natin ang melatonin, ito yung natural na hormone na nagpapadaloy sa ating antok. Kapag ikaw magulo ang body clock mo or laging puyat, bumababa ang production ng hormones na yan. Samantala yung cortisol mo or tinatawag na stress hormone, yan ay tumataas sa gabi kung palagi kang pagod or under pressure. Okay? And the last but not the least, Cubs, marami tayo nito, even me sometimes. Stress
or mental overthinking. Diba marami sa atin, nag-overthink ka, nakahiga ka na nga, paano kaya ganito, ganyan. Tandaan nyo, Cubs, ito ha. Isa sa mga pangunahing dahilan ng insomnia, tandaan nyo, ay ang hindi matahimik ang isip. Kapag maraming iniisip, ayan, malapit ng katapusan. Anong iniisip mo mga malapit ng katapusan? Si Judith. Hindi mo alam, kilala mo si Judith? Oo. Bills, mga problema sa pamilya, Cubs. Problema sa trabaho, problema sa katrabaho. Ayun, totoo yan. Marami ang nag-ano niya na pag nasa bahay, iniisip kung bakit ganun yung ginawa ng kanyang katrabaho, yung mga ganyan. Marami, Cubs. Yung mga nangyayari dyan sa utak mo na hindi nagpapatulog sa'yo. Yan ang nananatiling nagiging aktibo yung utak mo kahit oras na ng pahinga. Yung utak mo, alam mo kahit napagod yung katawan mo, kung yung isip mo, yan ang pangunahing, Cubs, sa totoo lang. Overthinking. Yung sobrang pagmamalabis mo sa pag-aalala, isa din yan, Cubs. Okay? Ika nga nila, Cubs, sa totoo lang. Ang dapat isipin natin is yung present. Kasi kaya sa tinawag na present, dahil it's a present. Yan yun. Huwag mong intindihin yung natapos na, yung nakaraan. Kasi karamihan, marami po ang iniisip ang nakaraan para alam mo yun, nagbibigay sa kanila ng hindi magandang pag-iisip. Nagbibigay, totoo yan, marami mga taong iniisip ang nakaraan. Shout out sa mga kababaihan, magaling sa historian. Magaling na, taga-ano sa mga archaeologists. Di ba napapansin nyo? Dapat yung mga archaeologists, babae dapat yan. Kapis tayo ha. Joke yan, sa totoo lang. Kung hindi ka natawa, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Na kahit na 15 years ago, 20 years ago pa yan, ang kababaihan, alam na alam ang nakaraan niyan. Kaya kayo dapat kung yung isipin kung ano yung natapos niya. Past is past. Enjoy the present. Let the future think of itself. Huwag mo nang intindihin muna yung future, Cubs, kasi hindi pa nangyayari yan. I-enjoy mo muna ngayon. Hindi po ba? Sa mga yan na naiisip, Cubs, totoo lang. Magpasalamat tayo. Dagdag ko lang ito. Kung tayo nagigising sa araw-araw, yan dapat ang ipagpapasalamat natin sa Diyos. Yung presensya ng araw na ibinigay as a blessing sa atin. Okay? In short, every gising is a kung nanood ka na hanggang dulo, matatype mo yung sinasabi ko. Okay? So, alagaan nyo po yung kalusugan nyo, Cubs, ha? Alam ko maraming may pinagdadaanan dyan. Sa enumeration na yan na 10, Cubs, malamang sa malamang lahat yan. Check yan. Okay? So, yan ang pinakadahilan daw, Cubs, kung bakit ang isang tao hindi siya nakakatulog na maayos sa gabi. Okay? So, alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Napaka-importante niyan, Cubs. Sa totoo lang. Alam nyo, kahit wala tayong masyadong ganyan, basta wala tayong nararamdaman, peaceful ang pag-iisip at yung pagtulog mo, mayaman ka pa sa mayaman, Cubs. Okay? God bless everyone. Bye-bye.